The law of Adonai is perfect, restoring the soul. The testimony of Adonai is sure, making wise the simple. The precept of Adonai are right, reducing the heart. The commandment of Adonai is pure, enlightening the eyes. The fear of Adonai is clean, enduring forever. The ordinances of Adonai are true, they are righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned. In keeping of them there is great reward. Who can discern his errors? Clear thou me from hidden faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins, that they may not have dominion over me. Then shall I be faultless, and I shall be clear from great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you, my rock and my redeemer. Okay. Mayong udto, mayong buntag, mga kaigsuunan. Na ako karon sa Iligan City, karong buntag lang ko nag-abot about 6:30 a.m. Wala pa ko'y tulog. But I need to, ako sa Iligan to cater some request. Also to cater, my wife request to have a live streaming today para na sila'y makita nga new lecture. So Davao City na stop today ang kuan dito ang simba tungkol kay puro na ay mga kabilinggan ang mga tao, but they are now monitoring with the live streaming. So ang atoang lesson today, ang atoang parsya is ang sumpay ato niaging tuig nga bayira. Bayira 1, bayira 2, ug karon ang bayira 3. Hopefully ma-review ninyo ang bayira 1, bayira 2 para kanang masabtan ninyo ang dagan gyud sa istorya. Actually mubo na lang ning parsya, but I would like to take this opportunity to tackle a topic regarding the Akida, the law of Akida, which was gibuhat ni Abraham ngadto sa iyahang anak. Katong gitawag og Akida is katong paghikot niya kang Abraham, paghikot niya kang Yitzchak. So unsay na ato nganong how important it is to be tackled, nganong kailangan to siya isgutan nga doon na siya great importance sa kada usa. So niabot sa parsya, balik tagamay sa katong gitawag og bayira 2, dihang si Abraham gisulayan ni Hashem pinaagi sa paghatag og napulo ka test. Og ang atong focus sa topic karon is katong test nga gihatag niya ngadto kang Abraham pinaagi sa pagpahalad niya ngadto kang Yitzchak. So niingon ang Midrash Rabbah, when Hashem came to pass after these things, Hashem tested Abraham. So niingon karon ang Midrash Rabbah pinaagi kang Rabbi Jonathan nga ang makagagahom a pater, kung ang usa ka magpapater, kung mo testing siya sa usa ka pater, a pater does not examine defective vessels. Bisan kita natong liki na. Ato ba na siyang testingan? So unsaon man nato pag-test sa usa ka pater nga dili siya muliki. So ato ba siyang bunalan? So ang pag-test sa usa ka pater kana maghihimo og pater is pinaagi na siya sa paghuyop. Huypa na nila ang pater. Mubounce gani ang tingog but pasabot ana wala na siya depekto. Okay. A pater does not examine defective vessels because he cannot give them a single blow without breaking them. So kung imo siyang testingan, pinaagi sa bisan unsa nga physical nga pagtesting, there is a possibility nga mabuak na siya.
ug dili ingon ana ang pag-test sa usa ka pater sa iyang hinimo nga pater. But the question is, what does he examine? Kung iyang examine unsaon niya pag-examine? So, only the sound vessel, for he will not break them even with many blows. So iyang sulayan ang iyang pater nga hinimo pinagi sa iyang wind, siyang hangin. Iyang do bisag pagkapilahon na niya guyop ngalan nga hangin ra. So wala gyud siya possibility nga mabuak. But ma-examine niya ang iyang hinimo unsa ka maayo pinaagi sa iyang guyop. So ingon ana pud ang makagahom when he give test. Dili siya muhatag og kanang test. Nga kabalo siya nga kanang dili nato kaya. Sama sa usa ka magbubuhat og kulon nga dili niya testingan ang iyang kulon nga kung kabalo siya nga ang iyang kulon mabuak. So magkukulon mo test na siya nga dili gyud sigurado mabuak. So sama sa mga gahom ingon ana asab. Kung maghatag og test ang mga gahom is kabalo gyud siya 100% nga kaya na sa iyang tagaan og pagsulay. So ingon ana ang mga gahom, the blessed one, blessed be he, test not the wicked. Dili siya maghatag og pagsulay sa taong dautan, but the righteous. So dinhi makita nato nga kini daing taong dautan, atong i-interpret ang word nga wicked is ang taong dautan is dili na siya ginatest sa mga gahom. Sa to pa ang word nga dautan is katong daghan kay buhat nga mali ba. Ug halos walay gibuhat nga maayo. Sa to pa kung atong sumatutalon daghan ang iyang dautan gibihimo kaysa iyang maayo. So kana nga klase sa tao dili na ginasulayan sa mga gahom. Ngano man dautan na siya. No need na siya. Walay rason ang mga gahom nga sulayan na siya. Ngano man dautan na siya. So ang taong gina-test sa mga gahom is the righteous. So ato po interpret ang righteous. Ang righteous is katong mas daghan ang gibuhat nga maayo kaysa iyang gibuhat nga dautan. Sa ato pa dili ko mo gitawag siya righteous, wala na siya dautan gihimo. Tungod kay ang taong walay gihimong dautan is gitawag na siya og perfect. So gisgutan din he is righteous lang. Daghan ang maayo kaysa dautan. So ang mga gahom dai muhatag lang sa taong muhatag lang pagsulay sa taong maayo. Na siya daotang gihimo pero daghan ang maayo. So mao na ginasulayan sa mga gahom para mas mates sa mga gahom kung unsa siya kamaayo. So, dinhi sa kahimtang ni Abraham, gitawag ni Hashem si Abraham. Iniingon ang mga gahom. Abraham! Tubag po dayon si Abraham. Ni ako! Ano man, ang tawag kong matarong dili maguna basta tawag kong dili na siya kinahanglan kaduhaan katuluhan. Isa katawag na mutubag dayon na siya. Pag ingon sa mga gahom, Abraham. Tubag din si Abraham. Niyara ko. So, ingon dayon ang mga gahom. Take your son, your only son, the one whom you love. Nga ingon man siya, the one whom you love. Tungod kay, doon na magud po siya laing anak, na although gihigugma niya, pero mas labaw niyang gihigugma ang tao nga giingon sa mga gahom nga ipahalad niya, nga ipakuha niya. So, doon na siya anak sa ato na Sayran, doon na siya anak una ngadto kang Hagar. So, sama sa ato ang parsya ato ni aging Sabado anang hapon nga before kang Sara nagkaanak si Sara, gihatag ni Sara si Hagar aron magkabaton unta og anak in honor kang Sara, pero sa diha nga nabuntis si Hagar, nagkaroon karon si Hagar og kanang gitawag og evil eye. Ngano man, nahimo siyang mapagmalaki tungod kay nahuna-hunaan niya, may pako. May pako kay na ako makaanak ko kang Abraham, pero siya wala. So tungod ato, giingnan siya ni Sarah nga, may dramang ka. Butang sa imuhang dapat kalagyan, ayo kaayog masyado magpamalaki kay katabang raka. Tungod ato, palaya siya ni Sarah. Treated siya maayo, pinaagi sa paghatag og mga bugat nga trabaho, busa wala makaantos si Hagar, moto nga nilakaw siya. Pero ang anghel,
nagpakita niya samtang tuwa siya sa lakaw, giingnan siya nga be submissive to your boss. Kinahanglan magpailalom ka kay katabang ra ka. So mo to nibalik si Hagar og nagpailalom na diha kang Sarah. So sa dihang gisugo sa makagagahom si Abraham, please take your son, your only son, the one whom you love. Ang gitudloan na is Isaac. Dili si Ismael. Mao nay mali sa panahon nga ang mga Muslim nag-ingon nga ang gihalad daw si Ismael. Tungod kay dili man si Ismael ang giingnan ato. Tungod kay ang gihigugma ni Abraham is si Isaac. Nganong gihigugma man niya more than kang Ismael si Isaac? Tungod kay si Isaac anak man gud ni Sarah. Oni ang gisaad sa anghel nga igahatag agi ganti diha nimo Abraham. Nga si Sarah bisan sa iyang katigwangon makabaton siya anak diha nimo. Busa ayaw kabalaka. So ang giingon dinhi is si Isaac. So niingon ang makagahom kang Abraham, please take your son, your only son, and the one whom you love, Isaac, and go away to the land of Moriah and offer him therefore a burnt offering. Paghalad dito og usa ka halad nga sinunog. When we say burnt offering, it is an offering nga kanang makahatag kalipay sa makagahom. Usa ni siya ka klase nga halad diin ang makagagahom lay makatilaw tungod kay sunugon nimo na siya tanan ug wala ibilin. Unlike the other offering nga makatilaw, just like sin offering, guilt offering, and other offerings, basta mananap nga sunugon, makatilaw ang kanang gitawag og katong maghalad. Excuse sa kadiyot magpaandar ko electric pan kay kayo. Okay. So Abraham rose up early, sa human nga nadungog ni Abraham ang tawag sa mga gahom nga dala ang iyang anak na si Isaac, nibangon og sayo si aron sa pagbuhat og halad dito sa Mount Moriah. Kanang Mount Moriah mao nang lugar diin si Adam naghalad. Okay, wa man nato makita sa Biblia nga si Adam naghalad. Pero sa Midrash si Adam naghalad. Si Abel naghalad, si Cain naghalad. So dito the same place sila naghalad, diha sa Mount Moriah. Diha pud si Noach naghalad. So diha pud naghalad ang mga Hudiyo panahon nga naa ang templo. Sa ato pa kanang gitawag og Mount Moriah is mao nang gitukuran karon sa templo sa Israel. So nibangon og sayo si Abraham early in the morning, gidala diha gibutangan niya og mga saddled his donkey and talked two of his young men. So nagdala po siya duha ka katabang with him, with Isaac, his son. Nagdala po sila kahoy for burnt offering and rose up and went to the place of which Hashem had told him. So niadto sila sa gitawag og Mount Moriah. So niingon si Rabbi Eliezer sa Perki chapter 25. Katong nga dangki nga gisakya ni Abraham aron ihalad si Isaac is the same donkey which Moses rode to Egypt. Katong gisakya ni Moses ba padulong sa Egypt. Og maupod na ang the very donkey nga katong giingon sa prophecy sa Sikaria 9:9 nga pagasakyan sa gitawag og Messiah sa panahon nga mo padayag na ang Messiah. Because the Messiah will arrive riding on a donkey. Itong giingon sa Sikaria 9:9. So ang gisakyan ni
Abraham is the same donkey nga gisakyan ni Mose, the same donkey nga pagasakyan sa Misaya sa diha nga magpadayag siya nga siya ang Misaya. Sa ato pa naay hidden nga lalom nga teaching ana niya nga nga buhi pa din ng donkey hana. So sa panahon nga naglakaw na sila on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place from afar. Kita niya ang lugar nga layoy na. Sa to pa, dugay day nga panahon sila naglakaw. 3 ka adlaw sila nagpanaw. So Abraham said to his young men, "Stay here." Dili na mo. After 3 days nila nga panaw, nakita niya ang lugar nga gitudlo ni Hashem nga ilang adtuan. Nga ilang adtuan tong gitudlo ni Hashem nga Mount Moriah. Actually kanang 3 days. Mao po na ang gidugayon sa pwedeng panahon sa mga katawhan sa Israel gikan Ehipto paingon dito sa yuta sa Saad. Mao po na siyang lugar. Tungod kay ang gitawag og Ur is doon ra na siya. Diin mao na lugar ni Abraham. Mao na siya lugar nga mo na siya gilayon gikan paingon dito sa yuta sa Saad sa Jerusalem. So 3 days. So ang Egypt pod paingon sa yuta sa Saad paingon mabaktas ra na siya 3 days. Ang problema lang tungod sa kagahi og ulo sa Israel, gipabaktas sila og 40 ka tuig. Ang gidugayon tungod sa kagahi nila gulo kinahanglan ni Hashem nga patyon usa daan ang henerasyon nga unang ninggawas dito sa Ehipto usa sila makasulod mo nagikinahanglan nila ang 40 years nga pagbaktas pero actually mabaktas ra na siya og 3 years. So ingon ana pud ang gilayon nga nakita ni Abraham gikan sa ilang nahimutangan after 3 days sa pagbaktas nila dito sa Mount Moriah. So Abraham took the wood of the burnt offering. So dihin nakaabot na sila dito sa gitawag og yuta Saad. Ilang gibutangan og mga kahoy aron sila mag-offer and laid it upon Isaac his son. So ilang kuan si Isaac gitungtong dito sa kahoy. Naay kutsilyo. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid upon Isaac his son. And took in his hand the fire and the knife. And both of them went together. So makita na to diri nga aside sa kanang pagkuyog ni Isaac, so kung tanaw na tug maayo ang willingness sa paghimuon ni Isaac nga paghalad sa iya. So dili nato na siya ma-question nganuman grabe man ang gihatag nga willingness ni Isaac. Sinang ka ikaw kabalo kang ihalad ka muuban pa ka. Mapatyon ka so dili na siya lalim nga willingness nga gihatag ni Abraham ani ni Isaac. Sama kang Abraham ang willingness niya ang ihalad ang iyang anak. So dili pud to kung kita ato dili ta ato. Pero si Abraham grabe ang iyang mao nay gitawag og the law of Akedah. So behind that story is doon na siya balaod ngano kinahanglan to siya buhaton. So Isaac spoke to Abraham. Ingon nga ihalad sa iyang amahan said, "My father," he said. Ningon my father, so ningon si Abraham, "Oh ngano nak?" So behold the fire and the wood. Asa man ang atong ihalad? So sa ato pa sa pagsabay ni Isaac dito, wala siya kabalo nga siya mo halad. So kita na naay kahoy, naay kalayo. Asa man atong ihalad? So behold the fire and the wood, but where is the lamb for burnt offering? So Abraham said, Hashem will provide himself a lamb for burnt offering, my son, and both of them went together. So paingon na sila dito, samtang nagdala sila kahoy. So they came to the place of which Hashem had spoken to him, and Abraham built the altar and arranged the wood. And he bound Isaac his son. So iyang gibutang si Isaac dito aron ihalad. And laid him on the altar upon the wood. Ibabaw sa kahoy, gibutang niya.
So, grabe ang consent nga gihimo ni Abraham, grabe pud ang consent nga gihatag pud ni Isaac kay nisugot ra man siya. So, but when Abraham came to slaughter his son, Isaac said to him, Father, kanang bata pa manggug ko, balaka ko ba, basig ihalad ko nimo, basig kisi-kisi niya ako. Hiktik kog maayo. Kita na to ang ihang, siya mismo. Pagkabalo niyang siya dahil ang gi-offer, syempre, nagibutang na siya dito, kabalo na siya at that time, nga siya ang ihalad. So, mo to nga, bata pa ba ako, Father, amahan, basin unya inig, igo sa kalayo sa ko ang lawas, kisi-kisi ko ba? Hay, libi maighiktan ko ni mughuot, para di ko kisi. So, before na siya nahitabo, di ay nga halad, dunay controversy nga nahitabo sa ilahang duha ni Ismael. So makita na to ni sa Midrash Rabbah. So niingon si Ismael, ngadto kang Isaac, I am more beloved than Hashem than you. Mas pinangga daw siya sa makagagahom og sa iyang amahan kaysa imo. O mura na sila rival duha ba? So, niingon si Isaac, I more beloved than you. Ngano man, gituli ko sa makagagahom nga, kabalo na ko nga, tulion ko. Ikaw, gituli ka nga, wa ka kabalo, so dili ka kapili, dili ka kabalibad. Ako, na ako'y option, ingon si Ismael, ako'y option nga, musugot ba kong dili, nga no, Tracy, nagog ko, kabalo ko. So, wholeheartedly, gi-offer na ko akong sarili para matuli. Pero ikaw, dili ka balibad, tungkol kay bata pa ka. So, niingon po si Isaac nga, tinuod na siya. Dako na kagituli, ako gamay pa, wala ako'y option. Pero ako, dako na po ko nga i-offer ni Hashem, ni Father, ngadto kang Hashem. Naanak ko'y option mo balibad, ihalad ba kong dili? Pero, wala ko ni balibad. So, mas grabe ang kang Isaac, nga offer tungod kay, kinabuhi man ang ipa-offer. Dili man ang ihang kinataw lang. So, all that you gave up to Hashem was 3 drops of blood lang, Ismael. But here I am now 37 years old, yet if Hashem desired of me that I be slaughtered, I would not refuse. Dako naman siya, 37 naman siya nga gi-offer. So, blessed be Hashem, this is the moment. So, niingon ang So makita sab nato din sa sulti ni Lubavitcher Rebbe sa iyang teaching, ang pagka-Jewish is not a matter of historical consciousness. Dili ka ingon nga Jewish ka kay amo nang kaagi sa among ginikanan. Kaya pwede mo ka mahimong Israelites pero dili ka Jewish. O parehaan nang mag-convert ka. Mupuyo ka sa Israel. Israelites ka kay dito ka na tao. Pero dili ka Jewish. Tungod kay ang Jewishness is dili na tungod sa pagkahibalo nimo sa ilang kaagi. Dili po na sa outlook. Para sa tuwa nga gusto nako kanang maayo man gunong Hudiyo, gusto ko mag-Hudiyo. So ang imong pagka-Jewishness is dili nakadepende sa imong outlook, sa imong pagsabot, nor on ethics, sa ilang batasan, sa ilang kultura. Kaya nga naman, pwede man kamay mo Israelites tungod kay dito ka nagpuyo. Pero, dili ka Jewish. Ang Jewishness is not from the matter of historical consciousness, nor outlook, nor ethics, or even the behavior. It is a state of being. Ang pagka-Jewish is naana sa imong pagkatao. Mao na deeper significance of the debate between Ismael and Isaac. Yes, giuna ka og halad tungod kay dako na ka sa pagtuli nimo. But it is not the matter of Jewishness. Kung dili katong naa sa imong sulod. When the Jew is circumcised on the 8 days of life, he is completely unaware of the significance of what has occurred. Diba, kabantay ka sa Jewishness? Ang balaod sa Jewishness is 8 days. Kinahanglan matuli. Gisugo sila nga nagtuli sila. And that is the essence of Jewishness. Okay, kang Abrahaman siya. Gituli siya
O tungod kay kubinante na nila sa makagagahom. So, nasayod siya wala is kubinante na siya. O ngadto kang Abraham. So, he is completely unaware. Dako naman pud sige tuli gud si Isaac si Ismael while Isaac wala. Katong pagkatinuli ni Isaac is mautoy nakapa-Jewish sa iya. Tungod kay wala siya masayod nga gituli siya. Oh. So precisely what the covenant of circumcision is all about with the circumcision, the Jews says define my relationship with Hashem. Ang pagka-Jewish niya is wala ma-define tungod kay kung unsa ang iyang ginahuna. But by the relationship itself with Hashem. Mao to'y nakapa-Jewish siya, ang ilang relasyon duha. Dili kung unsa iyang ginahuna. Nakita mo ingon ta nga mag-Jewish ko tungod kay ang blessing good na amang good sa Jewish, ang Jewish magsikat sa Biblia mo nang gusto ko mag-Jewish. So dili na siya ingon ana, kun dili ang inyong duha nga relasyon. Mo'y makapa-Jewish nimo. Although you are Israelites, pero kung layo ka sa magagahom, then ang imong pagka-Jewish is dili na siya ma-establish kung wala kay relasyon sa magagahom. Tungod kay ang Jewishness is a relationship between Israel and Hashem. So ana na siya. So pwede ka mahimong Israel pero dili Jewish. Pero ang tanang Jewish, Israel because of the relationship between Israel and Hashem. So kita pwede po ta mahimong Jewish. By our choice. Katong lesson na katong niagi kang Abraham, nga si Abraham nahimong Jewish by choice. Tungod kay gipili niya ang makagagahom, og siya gipili pod sa makagahom. Pili gani ka nako, ako pa kahit mo pili nimo. So ana ang pagka-Jewish ni Abraham. Unlike karon kanang naa sa Israel is wala sila mahimo, musugot sila sa dili, Jewish sila kay natawo man sila dito sa Israel. So ang pagka-Jewish ni Abraham lahi sa pagka-Jewish sa Israel. Tungod kay ang pagka-Jewish ni Abraham is by choice. So kita, kung piliun nato ang makagahom, unya tungod sa atong pagkamatinumanon sa iyaha, mupili pud siya nato. Pero kinahanglan magpakita usa ta og kanang gitawag og pagkamatinumanon. So doon na tayo kinahanglan i-prove sa iya. Sama nga si Abraham, gi-prove usa niya ang iyahang pagkatinawag. Mas gipili man gud niya, wala siya tawga. Tungod kay gipili niya ang pagpangita sa mga gahom. Mao tong nahimo siyang Jewish by choice. So ingon ana ang relasyon sa mga gahom sa gitawag og Jewish. Tungod sa kanang gitawag og relationship. So Abraham stretched out his hand and took the knife to slaughter his son. An angel of Elohim called to him out of heaven. So dunay anghel nga nigawas kay iya namang tanganaon. So dunay anghel nga nigawas. So paggawas sa anghel niingon, and he said, "Do not stretch forth your hand to the lad." Ayaw giunatang imong kamot diha sa bata. Or do the slightest thing to him. Ayaw siya sa mari bisag gamay. For now I know that you are a God-fearing. Kay karon nasayod na ko nga mahinadlokon dai ka sa mga gahom. So ang test sa mga gahom kung mahinadlokon ba si Abraham. Kaya ang iyang na-prove is siya ang nangita. Pero wala pa kabalo ang mga gahom kung mahinadlokon ba gyud siya tinuod. Mao tong gitagaan siya pagsulay. Mahinadlokon ba gyud ka ni tinuod ning tawanan ni sa kuha. So mo na siyang testingan siya ato aron maila sa mga gahom kung mahinadlokon ba siya sa mga gahom. So mao po na iyang gipangita sa ato unsa ta ka mahinadlokon. Mao gani sa tura na ay fair Hashem, fair and love. Sa to pa dili gid mawala ang fair. Tungod kay gusto niya nga mahimutang mahinadlokon sa iya. Kay diha gud sa atong pagkahadlok diha sa to, naa man gud ang pagpugong ano man hadlok man ta sa iya. Kung wala tay kahadlok di man ta magpugong kung unsay gusto natong buhaton, mao man natong buhaton. So kung naa tay kahadlok sa iya, magbaton ta og kanang kahadlok sa pagsupak, magkabaton tag restriction sa pagbuhat og mga butang nga dili mauyon sa iyang kabubuton. O tungod kay doon naman tay kahadlok. So mauna ang gipangita niya sa atoa. Kay sa atong kahadlok makabaton ta og respeto sa atong mga gahom. Para sa itong mga anak ba, kung dili na mahadlok sa atoa, bisa sa unang istorya, di na mo tuo.
Muhitabo ang bata nga dili mahadlok sa imuha, dili mo respeto tungod kay kulang siya kahadlok sa imuha. So sa laktong nga istorya kulang siya pagsulay. Sa ato pa nga language is kulang siya bunal. So siguro tungod sa pagpangga nato, nahinay ka na tong pangga, mo nang nakulangan hinuon siya kahadlok sa tuwa. Mo nang kulang siya respeto kay kulang siya kahadlok. So mo po na gipangayo sa mga gahom, kinahanglan mainsaktuhan tag kahadlok sa iya aron makabaton tag respeto sa iya. So niingon si Rabbi Duber, unsa di ay ang importante ang ganang gitawag og akida. Kana akida, meaning ana niya is katong laying of hand. Katong pag-ana ba? Katong pag-test. Tunggabon ba niya dili? Mo to'y gitawag og akida, pagsulay. Mao man to'y pagsulay, mao man to dunggabon ba niya dili? So dunggabon man gyud niya. So naaday na siya balaod. Unsa na siya ka importante? What was so special about the test of the akida? Itong laying of hands. So kanang nata sa punto gani nga between life and death nga pagsulay. Kung saan na siya ka-importante. So, niingon si Rabbi Dubor said, kay doon na magwitulo ka klaseng tao, nga nagkomentaryo bahin ani. Ang isa ka tao niingon, if Hashem had revealed himself to me, kung ang makagahom magpakita gid nako, unya magsugo nako nga i-sacrifice akong son, I would not obey. Ningon sa katao. Di daw siya mutuman. Ang tulo ka tao nga sample ni Rabbi Duber. So ang isa ka tao, unang tao ningon siya nga, ug ang makagahom mo pakita sa kanya, moingon sa ko ihalad ako anak. Dili na ko siya sundon. Okay, ang ikaduha nga tao. So, nganong katong primerong tao dili daw niya sundon, nganong dili man daw niya sundon? Ningon siya, if God told me to sacrifice my only son, I would delay my doing for so. I-delay daw niya. Langan-langanon niya ba? Ihalad na ko, pero maglangan-langan ko, ugma na lang. Iyang langan-langanon daw. To keep him with me for a few days. So Abraham's greatness lay, mo na nakalahi kang Abraham, kasi Abraham mo magud mag-delay. Pag iyong ihalad, pagkaugma, bangon siya sa'yo. Siya nang hipos, dala siya kahoy, yang dali-dali pa sila. Para mahalad ang konsumonay kalainan. So Abraham greatness lay in that he arose early in the morning to immediately fulfill the divine commandment. Mao daw nay kalainan niya sa unang tao. Karon ang ikaduhang tao pod, ingon ani ang tubag. If God told me to sacrifice my only son, I too would waste not a moment. Ako po dili na ko langanon pareha kang Abraham. So murag kuan ikaduha, murag medyo hambog ba. Okay. Kung magpakita sa akong mga gahom, I too would waste not a moment to carry out His command. Di na ko lang anon, ako din tumanon. But I would do so with a heavy heart. Pero ako ipakita sa mga gahom nga kanang disgusto ko. Mutuman ko, pero ipakita na ko siya nga disgusto ko. Ang problema gud kang Abraham kay willing pa siya, nagdali-dali pa siya, mas gusto pa gid niya. Wholeheartedly ba? So mo po niya ang kalainan niya sa ikaduhang tao. So I think that Abraham uniqueness lies in his reaction. Upon finding out that it was all a test. Pagsulay raman eh. Kung siya daw, iyang langanon. Mo na kalainan nila. So Abraham was overjoyed. Pag ihalad mo anak, malipayon pa siya, ihalad iyang anak. Pero kani ikaduhang taon na ingon, kung langan-langanon, kaya aron makita niya nga, although musunod ko, pero bugat akong kasing-kasing. Katong isa, langan-langanon niya. Katong ikaduha, mo dali-dali siya, pero ipakita niya nga, bugat siyang dughan. Heavy ang heart. So the third one is to would carry out Hashem's will with joy. Ang ikatulo, kanang malipayon siya. So, kaning ikatulong tao is mauni ang pareha kang Abraham. Reaching upon finding out that it was all to him.
Abraham was overjoyed. So mo to sa kalipay niya niingon ang anghel, do not touch the child. Ayaw hikapa ang imo anak and do nothing to him. Karon, Abraham was overjoyed. Nalipay si Abraham not because his only child would not die. Kita, pag ingon na to, dunggaba, pag dunggab na to, pag, ayan na lang dayon, di ba? Malipay, tatungod kay. Ang atong anak dili mamatay, pero si Abraham dili. Ang wala niya pag dayon, nalipay siya, kay kabalo siya, ang pagpugong sa anghel is dili tungod kay aron iyang anak dili mamatay. Ang rason sa iyang kalipay is tungod kay kabalo siya sa pag-unang ato dunay laing, mas dako pa nga tura nga iyang tumanon. Perhaps nang naagot ta sa panahon nga perhaps good anang sa panahon nga imbis magbuhatag usa ka mitzvah unya maundang siya tungod kay dunay namatay. Dunay namatay. So, ang pag-mourn together with dito sa namatyan is mas dako na siya sa nga mitzvah kaysa uban nga mitzvah nga kinahanglan nato tumanon. So pag ingon nga, uy, ayaw nagbuhat ta. Ipabuhat na siya. Ay, dili lang sa ko karon kay kanang naapoy doawon nga patay. So ikalipay daw nimo to sa pagsupak sa usa ka balaod tungod kay duna kay laing balaod nga tumanunon. Sama kang Abraham nga, ayaw na siya patya. So imbis nga malipay siya kay dili madayon iyang anak dili tungod kay duna siya kabalo siya nga duna siya mas dako nga ipabuhat ang mga gawom. Katong paghalad sa tinuod nga halad. Kaya dili man ikalipay sa tinuod lang, dili man ikalipay ni Hashem nga maghalad ang tao og tao. Kay test ra man gito niya kang Abraham para makita og unsa kadako gyud ang kahadlok ni Abraham ngadto sa mga gahom. So, si Rabbi Salman concluded, do you think this was a mere talk? Kana istorya lang ba ni? Kita dali sayon kay sa tuwa mingon nga, dili na ko ihalad. Ihalad na ko pero bugat akong kasing-kasing. Sige, ihalad na ko widon. Sayon daw kay na siya istoryahon. Di ba? Dali kay na siya istoryahon. Labi na sa tuwa nga nakita na to ang kaagi ni Abraham. Ako ino sa magawa, automatic. Labi nagkanang parhan ni Jerome. Halad dahil na ako na. So, dali kayo na to na siya istoryahon. Pero, naingon si Rabbi Salman, do you think that it was a mere talk? Each of them was describing the degree of self-sacrifice. Kada usa atong tulo is naato siya gimin nga self-sacrifice. Kay bisan tuod og ang unang tao maghalad, pero iyang langan-langanon, pero sakit ba ito siyang dughan. Nagbuhat siya sacrifice, although mahalad niya, pero iya lang gilangan-langan, pero doon na siya gibuhat nga self-sacrifice. O doon na siya pagduha, sacrifice man na. Katupong ikaduha pod, although tumanon niya, pero ipakita niya, buga, sacrifice man na. Samot na kang Abraham sa ikatulong tao. O nuwili siya ba, pero wala man siya mahimo, kay ihamang anak, ihamang ihalad yun. Kay mo may sugo. O dili lim. So na siya sacrifice buhaton. So kung kita na sa iyang kahimtang, dili na siya istorya lang, kundi usa na siya ka-sacrifice. So ang pagtuman sa balaod sa makagagahom is dili lang ingon nga mag-istorya lang ta, sige magtuman ko. Kung dili naa na siya naka-akibat nga kanang gitawag og sacrifice. O para sa sa tuwa, imbis magtuman tag tura para kuan na ay mas importante nga kuan ngano man. Wala man, importante man gyud. Kailangan man. So, although natay gisupak, pero natay gituman, pero sacrifice gihapon na siya sa tuwa. Sacrifice na siya. Imbis sis Inday kuan dito sa ilang balay, mangitag unsay maayuhon nga makatabang sa iyang pagpuyo, dili. Ginahanglan niya sacrifice kay ngano man, doon na may mga lakaw nga mas importante. Imbis dinhi magsayo tag to study, doon na may lakaw nga mas importante. So daghan ang masacrifice ba? So dili lang na siya istorya, but it is a sacrifice. Oh. So kinahanglan mo adtoon. Adto sis unsay mga lakaw ninyo adto.
O sugatan ninyo sis unsay kuan. Ako magkuan man ko di Yan padayon lang sa mo. kuan, dito na lang. Oh. Wala magkuan. Unsa man ni atong kuan ron? Ito lang dapit na sa kuan. Itong garage. Kaya Ah. ingon man si kuan tan-aw ni na ugma daw tan-aw niya. Ay, yun itong Ah. alam niya. Agi niya diha ugma. Di alam ko niya, bisag tama sa 2023. Kaya promise ana, inana, dili tinuod. Awa si sa mo tinuod. Oh, ikon lang. Sagyan man ako maugma. Tantay mo dito, alas 6 ka. Katong nag-report na na. Kung na report ana sila no. Sa mahal kay ay yung ina na tao. Kay simba ko tunong Ayun tao. na sabihin, ayun. Nawala mo ko butino gapon ko yung niya. Uy, ang Kristo sa automatic mo. Gigingan ko ana. Okay, tungkol sa inyo. Wala kong butino kay. Wala may napriso ana. Wala may napriso ana. Kanang mga kuan na mga gagora nang ginaistoryahan nila ningon ana. Ngayon niya dili niyo ina na tao. Wata ka sa mga kinyas tao. Ya, wala mo ko butino kay siya may ba. Takpan niyo. Halo to bitso. Oh, nay na dimulis pero na priso. Oy, ko ni ko silbi. Awala ko yung sa airport na po na dito. Mapit na mo yung kulay. Pero akapin na. So kana siya Ikson test na siya sa inyo ha. Test na sa inyo ha. Sacrifice bang kabugaton sa dughan. Ana na siya. Suko sa Kristo. Hindi ko suntaw. Ngangi pa Dili man gud ko kariso basta dili ko. Dili na mao. Ay. Wala daw po na balik na doon. Bayad na ng taxes ka ba? Kuan, di ko kalimutan na. Ang ako diha nga. Buksan mo ng permit, para magkukot ka gamay nila. Pero ngangi ko man tadi ay suko. Mawit paingon ko sa inyo ha nga Ang reply diha kung ang arrogancy basta nakasabangan sa gobyerno dili gid na siya magsilbi. Kay duot jud. Hangyo lang yun. Sorry lang kasi. Kabalo lang mi ana ignorance sa dalo naman pero ang among pagtuwa na binisito ra gyud sila sumaoy na gyud. Pero bilang unang mga anak na. Kadto pa ba lang sila? wala ko buya ako nga Kristo nga. Kasi lahat na siya. Kay ikaw nakalapag ka sa gobyerno, nakapalakas ka siguro, pwede ka person karon automatic. Wala gumingon nga, unsa ti sumoy siya, dunay gobyerno. So Wala gumingon, ikapoy na. balik ta. Maglakaw ka sis. O lakaw na lang. Ay lang. So nayon ang mid raba dinhi na Andre nganong ang Jerusalem ang ngalan. Naingon ang Midrash Raba si Shem anak ni Noach. Di ba? Anak man ni Noach si Shem. Okay. Hari siya sa Salem. Unya, tungod sa iyang pagkahari, tungod sa iyang pagka-righteous, gitawag siya righteous king. Ang righteous king, ang Hebrew ana is Melech Tzadik. Melech Tzadik. Mao na gitawag Melchizedek. Tungod kay siya righteous king sa Salem. Mao na nga king sa Salem. Kanang Salem mao na ang Jerusalem. Salem. Ang pangutana nganong naay Jero. Okay. The blessed one, blessed be he. Ningon, if I call it Yere as did Abraham, kay katong lugar agud nga gihalara ni Abraham kang Isaac, gitawag man gud niya place of Hashem. Gitawag niya Yero. Yero, place of Hashem, lugar ni Hashem. Yero. Karon kung iya pong tawgon sa pangalan ni Abraham katong lugar nga Salem, tawgon po niya Yero, mureklamo kuno sa Hashem. Kung tawgon po niya Salem to, mureklamo pod si Abraham. Kay katong lugar ato ginganlan man pito Yero ni Abraham sa panahon ni Abraham. Unya sa panahon ni Shem ginganlan pug Salem. Mao nang instead nga Salem or instead nga Yero, ginganlan siya sa duha. Yero Salem. So lang gihatag ni Hashem nga to kang Shem nga hari sa Salem
Mo tang gitawag siya Melchizedek, Melchizedek. Oh. Oh. Oh, righteous king. Oh, righteous king. Ginganlan niya ang lugar og Salem, karon pag abot kang Abraham, ginganlan na po niya og Yero. So para ma-reconcile silang duha, ginganlan ang usa ka lugar sa duha niya kang Jerusalem. Jerusalem, dili Jerusalem. Oh, Jerusalem. 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 Dito mo nang lugar diin dito gi halad si Isaac. Mao po nang lugar ang diin sa si Adam naghalad. Oh. Dito po nang lugar si Abel naghalad og si Cain. Mao po nang lugar gyapon. Oh, mao po nang lugar diin dito si Noak naghalad. Kato pagnawagan ni sa arka. Oh. So kanang lugar nganong bantayan nato ha. Nanaog si Noak sa arka is Kisban 27. Pero ngano nga ang gitawag og Humanity Day is Kislibuan man. Kislibuan. Sunod nga bulan sa gitawag Kisban. 27, 28, 29, 1. Ang bulan god is 29:30 man. Anang panahon na ang Kisban is 29 naman taman. So Kislibuan, ikatulo. Anong tulo 3 days man na siya. Tungod kay katong lugar nga gihalaran ni Noak is gibaktas po na niya og 3 days gikan sa lugar diin sila nanaog. Layo gihapon. Nya didto siya naghalad og dito sa lugar nga Salem nga gitawag pug Yero nga gitawag karon og Jerusalem. Mao na ang gitatawag Humanity Day is Kislibuan karon ang mahitabo November 8 pagsalop. Mao nang panahon na nga nigawas ang sugo nga ang tao pwede na mo kaog karne. Mao nang panahon na nga ang atong sudan-anang November 8 dapat puro karne, sinugba. Dapat magsudbat magkonta ng barbecue. November 8. Manok. Oh, napod baka pod, kanding. Oh, ug mukaon og baboy kay na may mga no-hide nga muka og baboy, pwede po to sa ila, pero sa tuwa dili mo gud pagkaon sa tuwa. Oh, unsa walay gibutang sa sa Genesis wala may exemption 9. You can eat meat. Wala man giingon dito kosher bag an kosher. So kung unsay imong madawat sa ginhawa mo to imong sa kita di man ta madawat sa ginhawa lang kaon og kuan. Oh, pero kung madawat sa imong ginhawa magkaog baboy mag-barbecue ka din so be it. Ana naman siya ka simple. So kita kay dili man na although wala ta sugo pero sa to anad mangutag wala mo kaon. Sumor na rason na to kahit sa to dili na pagkaon. Nya mukaon pud ta makadaot pud sa tong lawas. So katong dili makadaot sugba puslan no magkaon ta katong dili makadaot. So nagiskot man tag dili makadaot ang atong madaot sa ginhawa is baka man manok then anang panahon na mo natong isugba. Pero ako question ba yung kanang Jerusalem karon lang Yes, mo na siya. Mo na siya. Kay kung moingon tag dili na mao, dili ko na mao na mga Muslim nagpuyo diha. Kay sumala sa una pa daan nagpuyo diha puro nagun mga Muslim. Oh, kung moingon ta Palestinian na. So kung dili na mao ni Jerusalem, di ka na mga Muslim karon diha, di ko na mao Muslim sa una. Israel nga butat ang Palestinian. Oh. Palestinian ang Israel wala gini. Oh, ora na. So kung moingon sila dili na mao Jerusalem, din ang Muslim diha dili ko na mao. Asa? Wala ta kaingon nga mao na ang Garden of Eden, pero naay daghang nag-ingon nga mga sages nga ang gate to Garden of Eden is na diha. Ang gate sa Garden of Eden. Yes. Actually, ang Eden is usa na siya ka lugar sa parte sa globe, usa lang na siya ka lugar ginganlag Eden. Ang Garden of Eden usa lang pud ka portion diha sa Eden. Mao gani diha sa Eden dunay tubig nga nigawas to water the garden. Sa to pa dunay tubig nga nigawas sa Eden aron matubigan ang garden. Ug katong garden mo to gitawag Garden of Eden. Yes. Nya dito gibutang si Adam ug Kaba. Sa dihang gipagawas siya sa Garden of Eden pero naa lang gihapon sila sa Eden.
Moto nga ang upat ka sapa nga nagtinubdan is katong gitawag Garden of Eden. Kaya ang tubig gikan sa Eden ni sulod sa Garden of Eden, unya paggawa sa Garden of Eden upat na siya kasuba. Oh, Euphrates, Nile, o katong duha. Wala dili kay ko familiar. Grabe din ako sa Nile, ang yuta ni sa Nile. Lalo sa tubig. Ang Red Sea. Muna gilimutan nila ka ng pyramid. Murag siminto. I-picture mo na sa Tibe. Sea. Nile. Ang Dead Sea actually mura man na siya lake. Itong gitabukan mura siya lake nga parat ba. Oh. Walay kawasanan. Kuwasanan. Diha ra pud nagtabok-tabok ang barko ni Hari Kiram ug ni Solomon katong nagkuha og kuan. Mao na nga ang upper is dili gyud ang Pilipinas. Tungod kay ang barko nga gigamit nila is naara sa Dead Sea tabok-tabok. Nya na lake man na siya, dili man na siya ang main dagat gyud. Dili. Nahimong upper ang Pilipinas tungod lang sa historian nga nagkuyog ila ni Columbus paingon sa Pilipinas. Gipangutana dayon sila, basa na tong history. Asa man mo paingon didto mi sa pulo sa mga pulo. Nya assume dayon nga ang upper kay may laing pulo sa mga pulo. Wala ta kabalo sa una sa ilang panahon nga wala pay daghang kaayong pulo. Naanay pulo pero nay mutunga nay mawala, nay mutunga nay mawala. Ngano continent pa man kay sa sinugdan kaning Pilipinas nakasumpay ni sa Malaysia. Sumpay ni sa Malaysia mao nang doon na tay connection nga lahi nga malayo sa Oh. Kanang kalayo kay tungod kay ang nag-connect sa ato is Iceman sa unang panahon. Oh. Iceman, naman tayo gitawag iceberg. Tanawon mo sa history na atay iceberg na nakakonect sa Malaysia. Ang atong yuta konektado na sa Malaysia. Paglabay, paghili sa ice mo tong murag na bulag ta. Pero murag na tayo connected lagi na ito. Diba kanang sa Raya Mountain, mag-worship dito sa ano, gagahon. Dili na siya. Kung unsa karon mo na siya gihapon sa kuan, pero mabalik lang ang gitawag og katong gitawag ultimate awareness. Wala na kay problema ba sa time and space. Pag ingon niya subida mo, automatic na siya doon na tay power nga mo adto didto bisag wa tay plite. Oh. Kaya ang ato kalibutan gud sa panahon sa Misaya, mabalik naman gud sa parehas kahimtang ni Adam sa una nga kanang gitawag og semi-physical, semi-spiritual. So kung mabalik na ang panahon na semi-physical o semi-spiritual, dili na ka-subject sa gitawag og time and space. Pag ingon ako moadto ko sa Amerika, automatic na ka sa Amerika. Oh, halimbawa naka sa Iligan, si Brad Eden nara diri sa kuan, makita kaniya bisag naa pa ka dito sa Robinson, nagumsa ka. Ngano man ang imong mata dili man subject sa time and space. So bisag unsay babag ana, dili na babag sa imo kay dili ka subject ana, lapos gid na siya. Ngunay panahon nga naa sa panahon ni Adam, nga nawala panahon nga nakasala ang tao. Mapunay mabalik sa panahon sa Masyak. Ngano man ang former state sa tao is mabalik sa panahon didto kang Adam. Mo na nakanindot. Sa ilaro na. Kana pagtanaw nimo Ang actually kita tanan nga mabilin nga buhi o katong mabanhaw. Ang mabilin nga buhi ana is ang righteous raman God. Righteous raman kay ang tanang daotan ana patyon man. Unya ang mabanhaw pud ana ang tanang ra pong righteous. So ang mabilin tanan righteous. So ka righteous ka so subject ka sa ulam haba, subject ka sa messianic time. Sa tunga-tunga sa messianic time. So ang panahon sa messianic time is mabalik ang gitawag og ultimate awareness. Diin ang makagagahom mo puyo na kauban nato. Tanaw sa panahon ni Abraham ni Adam, di ba? Istorya lang sila sa mga gahom, naong. So ingon ana, mabalik to siya. So dili ta mag-uol nga basig wa tay plite. Sa man na to pagtabok. Ana, o dili ta problema ana. Kay pag ingon ako moadto ko Jerusalem, automatic makabot ka Jerusalem. Diba gingon dito nga ang bisan kinsa nga dili man nasod nga musubida sa ato pa na agya balungon. Nga naman doon na may mabiling buhi anong panahon na. O gingon dito ang tanang mabiling buhi, patyo na siya. Mao na tanang tao walay mabiling buhi sa panahon ni Misaya. Tungod kay ang tanang tao gyud kinahanglan mamatay. Anong kinahanglan mo siyang mamatay? Aron siya matuman sa iya hatong giingon nga gikan ka sa yuta, mubalik ka sa yuta. Human ka patyon ana, automatic banahon pud ka. Para lang gid matuman nga gikan ka sa yuta, mubalik ka sa yuta.
O gani nga walay sulti or walay pulong nga mogawa sa baba sa mga gahom nga dili balik sa iya. Balik kinatanan sa iya. Pero dili sa atong pagi, sa iyahang pagi. So katong mo balik sa yuta, nga dili na mo banhaw, mo to'y gitawag dautan. Mao nang giingon sa Malakyas nga tunog-tunuban sa mga matarong. Malakyas 4 nga ang mga dauta, ang mga maayo, matarong nga taos katapusang panahon, pagatunog-tunuban nila ang yuta sa ang pagatunog-tunuban nila ang mga dautan. Nga naman ang dautan di naman mo banhaw, na naman sa yuta. So ang mga matarong banhawon, kisa man ang gitawag matarong. Katong mga tao nga sala, mas daghan ang maayo ang ibuhat. Muna gitawag matarong. Okay? So niingon ang Targum Yonatan, he states that instead of returning with his father, human na gihalad. Di ba? Gipagman man sa anghel. Mananap na lang. So balik na sila. So niingon ang Targum Yonatan, he states that instead of returning with his father, Isaac went from binding straight to study Torah. So human ang paghalad kang Isaac. Imbis manguli na sila, si Isaac ni diretso dito sa study Torah. Sa ato pa wala na siya mukuyog sa iyahang papa. So several insights are offered as to why he went there immediately and did not first go home with Abraham. Wala man mukuyog si Isaac. Dito lang daw sa ilang gibuhatan. Kira. Asan ako abusing na yung mga pangutana? Okay. So, naingon ang Targum Yonatan, he states that instead of returning with his father Isaac, sa dihang untang mubalik na siya, pero wala siya nibalik, nidiretso siya dito sa gitawag og Torah study. Asa man siya nga diretso? Dito sa eskwelahan nga gitukod ni Shem and Eber. Kay sa panahon ni Noach, ang nakatukod og eskwelahan si Shem and Eber. Ang isa sa ilang teacher is si Noach. So nidiretso dito si Isaac. Several insights are offered as to why he went there immediately. Doon ay mga insight mga istorya ngano nga nidiretso siya dito, wala siya mukuyog kag Abraham. So usa sa mga komentary nag-ingon nga nahadlok man gud si Abraham kung magkuyog silang duha. Ang isa komentary ana is nahadlok si Abraham kung magkuyog sila ni Isaac nga magkuyog. Nga naman tungod kay kung magkuyog silang duha nunay gitawag og extreme joy. Kanang grabe kalipay ba? Dili si Abraham ug si Isaac. Wala man mukuyog si Isaac ni diretso man sa school of Shem and Eber. Ang usa sa komentary ana ngano nga ni diretso si Isaac dito tungod kay nahadlok si Abraham. Nahadlok siya nga ma-overjoy siya with Isaac. Nganong ma-overjoy man? Nga naman, extreme joy that they would share over Isaac being alive would imply that they had not been truly ready to sacrifice Isaac. Nga naman, nalipay man kayo nga nahuman og sacrifice Isaac. Nalipay ka tungod kay wala masacrifice Isaac. So ang kalipay nila basin maadto sa wala niya masacrifice ana ba? Uma-proud nga wala na dayon. So mo to nga gibulag silang duha. Basig ma-question hinuon ang ilang will ni Hashem. Tulak din ni Abraham nga ato sa dito sa school. Okay, basig ma-overjoy nila niya, basig makaingon niya ang Hashem nga basig ma-question ang will ni Hashem ba sa mga tao. Na di ay ana ingon ihalad sa mga gaw, makakon mo din ninyong mga gaw, mo man day gidayon. Favorite man day niya, mo nang wala niya gitiwas og halad. Mao to nga tungod sa ilang excitement, nibulag siya.
Kay para dili lainon og hunahuna sa mga tao. So Abraham returned, pero sa wala pa sila mag-return, nagkuyog usa sila ni Abraham og si Isaac. Pag-abot nila, di ba, gibilin man nila ang ilang mga tao, nagdala man sila duha ka tabang. Sa dihang nakita nila, after 3 days, nga baktas nila, kauban tong duha ka tabang, nakita na nila tong Moriah. Diin mo, gitudlo niya siya nga, di ay ihalad. Pero giina niya ang katabang, diri lang muha, kami lang duha ni Isaac mo adto didto. So pag-abot ni Abraham og ni Isaac didto, sa duha ka katabang nga gibilin, usa pa ni bulag si Isaac. So full of happiness and solemn joy, and the miraculous ending of the trip, Abraham and Isaac descended from the mountain and returned to the place where they had left their servants. As fast as they could, they returned home to Sarah. So niuli si Sarah, si Abraham dito kang Sarah kauban sa duha, pero wala kauban si Isaac. Abraham feared that somehow Sarah might have guessed the real purpose of the journey, and he was therefore anxious to return home. Kasi malanganin siyang uli. Nganong malipayon sila. With his beloved son Isaac, safe and sound. Okay. Sa wala pa mahitabo nga nakauli sila, namatay na di ay si Sarah. Wala kabalo si Abraham nga namatay si Sarah. Sa akto nga iyang ihalad si Isaac. Kato nga time nga anak niya, mauto. The news of Isaac's safe return reached Sarah before his arrival. And her troubled heart could not stand the shock. Gihalad di akong anak. Gihalad ni. Tungod atong pagkabalo niya nga gihalad. Namatay si Sarah. O dunay another commentary sa Midrash pod nga nag-ingon pod nga sa panahon nga nangita si Sarah asa si Abraham og si Itzkak, ang napangutan-an niya si Og. Ipalihog daw kog tan-aw, ikaw mong gitaas Og. Muto nga gitanaw pud ni Og, sus nakita man niya ni Og nga dito sa laing bukid na giana ni Abraham. Giant man to siya. Giana. Pag-ana mo may nakita. Pagsulti ni Og nga patyo ni Abraham si Sarah ihalaan si Isaac ihalad. Namatay si Kuan, tuaw siya kusog kaayo niya, gawas siyang kalag. Motoy kamatayo ni Kuan. Kani po nga komentary is, gingon diri na shock siya sa panahon nga niuli na si Abraham ug si Isaac. Sa diha nasayod siya nga gihalad ay ni Abraham. Wala lang madayon, na shock si Sarah gihalad niya. Motoy iyang namatyan, iyang shock. So duha ka komentary ron. Yes, ang pangutana, ngano wala man sultihin ni Abraham si Sarah nga ihalad niya si Isaac. Ngano wala man pod. So niingon ang Rambam, ni-explain ang Rambam ani. The first point, Abraham knew that Sarah was also a prophet. Gani labaw pa kang Abraham ka prophet. Yes. Nag-assume si Abraham nga si Sarah kabalo. Tungod kay prophet man. Gani sa panahon nga gisultihan sila nga nay anak, una pa man ganing gisultihan si Sarah kay kang Abraham. Una pa man si Sarah kabalo. Ngano makabalo man si Abraham si Sarah. Tungod kay si Sarah also a prophet. Gisultihan siya sa anghel. Ang anghel pwedeng makigstorya po ninyo. Niya tungod kay si Sarah is also a prophet. Labaw pa kang Abraham. So, tungod sa pag-assume ni Abraham, kabaluman si kuan ani kay pita man pud siya, gisultihan gani siya sa una nga manganak siya, bisag tiguang na siya, una pa kay sa kuha. So gisultihan pud siguro siya sa angel nga ihalad si kuan. So nag-assume siya. Wa na niya sultihi kay nganong ako pa mang ikuan ang prophecy. Wala sultihi. Wala sultihi si Sarah, pero si Abraham nag-assume tungod kay propeta si Sarah, nag-assume siya nga gisultihan si Sarah. Moto nga wala na siya magdahom nga masyak pa si Sarah kay gisultihan, usultihan pud siya sa anghel. Ang ikaduha pud nga rason nganong wala sultihi ni Abraham si Sarah is si Abraham god. Pagkabalo niya nga ihalad si Isaac, busy magud siya pagtuli. Atong panahon na
Di ba mo to'y panahon nga nagsigi siya tuli sa iyang tanang mga laki sa iyang panimalay, nagsigi siya tuli niya wala si chance nga musulti kang Sarah. So wala siya time niya pagkaugma diretso dala na niya si Sarah. So duha ka komentary. Ang unang rason wala niya sultihi kay prophet na si Sarah. Sultihan siya sa anghel, ang anghel lang musulti sa iya. Ang ikaduha is wala siya time. Tungod kay busy siya sigig panuli. Mutong wala gid niya sulti. So it would be appropriate to mention in Sarah's while running from one circumcision to next. So wala siya panahon nga musulti. Kaya nga noon, busy siya. Tuli diri, tuli dito, tuli dito. So, Bayira din concludes with report of a granddaughter born to Abraham. So, mao ni ang ilang kaagi. Abraham's failure to tell Sarah tungod kay si Abraham nag-assume. So, mao ni ang end sa gitawag parsya. Parsya Bayira conclude with the report, natapos ang Parsya Bayira with the report of a granddaughter born to Abraham, brother of Nacor. Ang si Nacor maunay amahan ni Rebecca ug ni Lot. Si Lot ug si Rebecca is magsuon na silang duha. Ang ilang amahan si Nacor. Unya dunay report nga niabot kang Abraham nga si Rebecca mao'y maasawa ni Yitzchak. Mao na end sa parsya. So this week nga parsya is nakapokus na sa gitawag og Akaida, which could possibly be the most important and yet the strangest single occurrence in the entire Torah. Ang Akida tying up, paghikot, is maulang tong porsyon ni Abraham. Mao gani kabantay mo nganong ang mananap nga ihalad nganong kinahanglan hiktan. Di ba? Nganong usa ihawon nganong hiktan man. Yes. Kinahanglan mo siya hiktan kay basig dili hiktan makakisi-kisi mahimo man siyang unkosher. Mao ganito si Isaac, hikti ko kay basig makakisi-kisi ko. Unkosher na, disqualified, automatic. Mo tong pahiktan para dili ka kisi-kisi. Mo nang gitawag the laws of Akida. So imagine yourself taking a long hike in the woods. Nauna na to nga magbaktas daw ta diha sa kakahuyan unya makita nato taod-taod pila ka oras samtang magsigitag baklay nga makita nato na itaw dito nga maghalad og bata. Unsa man daw tong buhaton? Tapok niya atong anak ihikta na dito yang anak ihikta na. Kung kita daw makakita na unsa atong buhaton? Pero kung kita'y nakakita, yan ay maghalad. Kung kita'y makakita kang Abraham, ihalad niya. Sa atong panahon karon, sa may atong buhaton. Sabi pa about anak, ang mag-uok nila, pero wala ka-aware. Ay mong kuhan ba, nauna, maagas dalo. Yes. So, makaingon ta nga, you cannot believe. Dili ta ko, naitaw makabuhat ang naghalad siyang anak. So, sa may atong buhaton, di ba ka ta manawag og 911? Di ka ta manawag bantay bata? So, shaking all over, mama ko, gitaw uy, di, ayaw na buhat na. So, manawag tagpon, call the police. Oh. Begin shouting and making noise to interrupt the ritual. Kung kita'y makakita na. Mga lugod ka sa yuta, balaod sa yuta, Oh. makakuanta. So the police arrived faster than you thought possible. Siyempre, ang police, naingon na pa di ay. Di mo dagan-dagan ito ng police. Hindi mo kulto. Approaching. Pero daw lang, anay, idungog lagi. So pag-abot sa police, o sa may sulti sa police, put down the knife. Ano na yun? Or else, I will gun you. Balaod sa yuta. So, buhian ng bata. Then what's next? So we comply the law of the land. Anang panahon na.
Di ba? Pero sa ilang panahon wala pa man. So, Hashem spoke kang Abraham in 3 days. Encourage niya si Abraham, buhatan na, ihalad ni mo. Kay tulo sila kang adlaw nagbaktas, gikan sa ilang balay, paingon dito sa Mount Moriah. So, anang 3 days, nagsigi check-in ka Abraham, sige siya dasig nga, ihalad mo anak. So, sa ato pa, dili sa yun ang naagian ni Abraham sa 3 days. Kigailog ang iyang hunahuna, ihalad ba niya dili? Unsa makahata nga dili na to anak kay padakop ko ni tawhanan eh. Pero si Abraham mismo nag-struggle within 3 days. Usa siya nakita ang Mount Moriah. Yabi ang anak pinalangga. Gitawag niya pinalangga kay mas labaw ang iyang pagtan-aw kang Isaac kay kang Ismael. Siguro si Ismael giihaw, pwede pa. Pero kasi Isaac man, nganong pinangga man niya si Isaac, labaw kang Ismael. Tungod kay si Isaac, anak man gud ni Sarah nga iyang pinalangga, labaw kang Hagar. Wala na. So mo ni ang gitawag sa atong idea is dili na siya pwede. Pero mao ni siya ang gitawag og the foundation of the Jewish faith. Unsay kaya nimong ihatag para sa magagahom? Kay kasagaran gud sa ato nag-alagad kay tungod kay kabalutang nga doon natay benefit sa atong pag-alagad. Moalagad ko nimo Hashem kay aron maluwas ko. Ano alagad mo kani Hashem? Aron maluwas ko. Sa ato pa, nialagad ka tungod kay doon na kay makuha. While kang Abraham, nialagad siya dili kay tungod kay naa siya nakuha. Nialagad si Abraham bisan wala siya makuha. Lahi sa atong sitwasyon karon. Kita nganong nialagad man ta? Gibuhat kita mo alagad ta kang Hashem tungod kay nag-after tang mao gani kasagaran nga mga Gentile gusto mahimong Hudiyo ano man tungod kay nakita nila nga ang blessing na sa Hudiyo, therefore they are only aftering the blessing. Ya kung walay blessing maghudiyo ka, di ba dili? Kung maubay ka, kay tanang kay kuan mo ang pagkain. Muawin lang ka after sa Hudiyo. Di lang ka mag-after sa blessing kaya ang nakalo naman na. Karoon lang nila, muawin ka sa Hudiyo. Okay. Naipangutan na diri nganong wala man daw makahibaw si Sarah nga prophet man siya. Okay, dili man prophet, dili man kailangan isulti sa mga gahom. Ang para kang Abraham, para na ng Abraham. Sama sa panahon ni Jeremias, dili tanang tudlo niya kang Isaias. Dungan man na sila ng panahon na. Oh, yes. Ang imo pagka-prophet tungod kay ang magagahom pwede makigstorya sa imo pero dili bud pasabot nga tanang tuyo sa mga gahom isulti sa imo ha. Kay lahi mo purang yang tuyo kang Abraham nganong gisulti niya kang Abraham. Ang test is for Abraham not for Sarah. Oh. Lahi purang yang test. Lamang si Sarah wala man nakagwanta nga kung si Sarah tong gite sigurado dili siya mosagot. O nga naman, sa pagkabalo niya ang ihalad na matay gani siya. Sa to pa, against his will. So ang iyang istorya, ang iyang kon. So ang iyang istorya, ang tuyo sa mga gahom kang Abraham, kung si Sarah to siya, wala si Sarah dili mosugot ana. Ngano man kung obeyer pa siya sa mga gagawom, dapat dili siya mamatay sa pagkabalo niya nga ihalad siya. Sa ngano man dili magud siya test para kang Sarah. Test siya para kang Abraham. So dili ni si Sarah nga makabalo si Sarah. Kay kung makabalo si Sarah, mahimo mo siyang hindrance kang Abraham. Another test na puto kang Abraham. Samot kabugat kang Abraham. Not all things nga makabalo ang banangwat sa bana. Doon naging mga sekreto sa bana nga dili nimo kailangang isulti sa imong asawa. Ngano man, labi na gyud kung ang imong sekreto is kanang makapabungkag sa inyong pamuyo.
ayaw po sultihin mo ang asawa na ako sikreto, di lang na ako isulti nimo kay ayaw po isulti anak kay siguradong bungkag yun na inyong pamuyo. Kay naman kay mga labi na sa side sa lalaki na ay mga hangyo-hangyo sa parente. Kwarta. Nya siya, syempre ang number one mo babag ang asawa. Kung kabalo ka nang imong asawa nga makabalo nga nagpahuam kag kwarta sa imong mama baron sa imong igsuon, unya masyak to di mag-away lang mong duha. So para di mo mag-away duha ay nalasulti nga nagpahuam kag kwarta. So yan na. Kay masamok man. So mao na siya kanang white lies. Kung tanagwan, ay, ako'y babae, din ako punto. Di yun, sutiya, kaya mabungkag. Oh, hopefully dili ingon ana ang rason. Hopefully dili ingon ana. Kay wala gyud makabungkag na siya sa pamuyo. Hopefully lain lang ang rason. Okay. Ang masugal diha isang ang honesty man gud sa imong asawa. Pwede man magbinyog utro. Pwede bisan sa atong kuan, pwede magbinyog utro, pero with the permission of the wife. Yeah, malaot sa yuta. Oh, ang problema kisa mga asawa buanga nga mosugot nga magbinyog kag utro nga naglisod naman ganig buhi nga isara. Magduha na noon. Buang man ang asawa mosugot nga. Mm. Pwede kung musugot ang asawa para sa Muslim karon. Pero ka ng Muslim karon, allowed man sila basta musugot ang unang asawa. Mao naman na siyang baloro sa una. Oh, pangutan na karon kay sa galisod na. Mm. Immorals? Oh. Ang gitawag og immoral god is kanang pakighilawas or pakigrelasyon sa dili dapat sa imuha. Ang dili dapat is katong dunay asawa. Mm. Oh, ang gitawag og immorality is kaning pakiglambigit nimo sa imong igsuon, imong amahan, imong inahan, lalaki batok lalaki, babae batok babae, tao batok mananap, mo na mga gitawag og immorality. Og other woman nga dunay wife, og other woman nga walay pagtugot sa imong asawa. Mo na gitawag immoralities. So para dili siya mahimong immoral, dapat do na gyud pagtugot sa imong asawa. Ang problema, kinsang buanga karon ang musugot. Musugot day ka. Nangin siya nga anak, pero wala kang sugot. Understanding na lang ko, no? Friend na ako na kasi sila. Kapag panahon nga wala ko dito ni Ifer, wala ko niya ano ba? Pero kana nga laws nga allowing to marry nga daghan is gi-discourage gyud na karon sa Jewish kay dili gyud na siya makahatag og maayong relasyon sa pamilya. Bisan mga Hudiyo karon tagsar mga asawa. Tungod kay gi-discourage na nila. So, ang kahimtang ni Abraham ug ni Isaac, ang willingness sa ilahang pagtuo is mura ni siya katong hari ba. Naay usa ka hari nga gusto manghunting. Kauban niya mga sundalo niya. Siyempre, tungod kay naa siya makita nga kanang mananap dito, murag mabulag siya perminti siyang mga sakop. Hangtod sa nabulag gid siya. Abot yung panahon nga nabulag siya bala. Asa naman to kung mga sundalo? Iyang mga sundalo nagkabuang pagpangita sa iya ha. Hangtod tugnaw baya dito sa ilang gingharian kay nag-snow ba. Sige siya target. Kahapon naman la gabi na. So nag-jacket siya, nagkurog na siya. Himalatyo na siya. Sige siya lakaw-lakaw hangtod nakakita siya kanang balay nga gamay payag. Tanaw niya payag na ay suga. Uy, hayag. Nuktok siya. So naingon dito, Hudiyo din tag-iya. Naingon dito, kung kawatan ka, wala dyan kayo makuha sa imuha, sa mga kay publika, ayumi. Pero padayon nun tagihapong ka, kay mamatay man ka sa katugnaw. So, gipadayon sa kuan lingkod. So, dito, gitagaan niya gabol, gipakaon niya, gipainom niya wine, kay isa sa kapobre sa ilaha, mga Diyo, naagi na sila wine. So, niya wine, no? Lingan niya tarong. So wala siya kailagkin sa to kay nag-jacket man. Wa man niya makita ang sanina sa hari. So paglabay sa pagkabuntag ron, nanghid na siya nga, nung salamat kaayo nung ha. Nakita niya ng gabi ipanid-an niya nga katong Hudiyo, matinumanon sige basa,
malipayon sa asawa, bisag pobre, kontento sa buhay ba? Wala lang po ng hari, need lang siya. Motong pagkaugma ni uli siya siyang gingharian, paglabay tulo ka adlaw ang hari nagpasugo. Adto tong tawhana tong nakaluwas ako adto sa payag. Then ipadto, shock ang kuna. Padto ko sa hari, sa may tuyo sa hari kay uman siya kabalo nga hari dito iyang gitabangan. So, padto so sa may tuyo sa hari, basta ang sugo sa mo dalhon lang kas tubangan sa hari. So, ilis sa kanang pinakagwapo nimo sa nina. Na pobre go, di syempre t-shirt lang ug kuan. Gwapo naman to sa iya ha. Atubang siya sa hari. Kondong, gipaduan ta kag mga sundalo, gipapanid-an ta kanya. Nakita nako nga ikaw mo'y pinaka-honest nga tao sa akong gingharian. Mo na tagaan ta kag reward sa imong pagka-honest. Tagaan ta ka og house and lot dinhi sa akong duol sa akong gingharian. Dili na dito sa kahuyan dinhi na. Tagaan ta kag scholarship sa imong mga anak. Naapa jud kay sweldo nga $5,000 a month. So grabe kayong hakuan sa hingari. Shock siya. Ha? Nakuan hari. Tungod kay ikaw ang pinaka-honest na tao. Tagaan ta kag ranggo diri sa akong gingharian. Pero doon na lang ko hangyo isa sa imo ha. Nung unsa man na mahal nga hari? Kanang biyae lang na imong relihiyon kay dili ang ko gusto nga na magpuyo dinhi sa akong gingharian nga Hudiyo. Biyae mong pagka-Hudiyo. Ingon dahil itong tiguang mahal nga hari, sa ilo ako ha. Nataw ko nga Hudiyo ko. Nagdako ko nga Hudiyo ko. Naminyo ko nga Hudiyo ko. Matiguang kong Hudiyo ko. Mamatay kong Hudiyo ko. Ana ang tingkag, shock ang mga tauhan niya, mga ministro kay maura ni nakaistorya ingon ana sa hari. Pakpak dayon ang hari katulo. Pero lain kay naong sa hari. Ang pakpak dayon katulo, say na siya nga i-judge na siya putlag ulo. Duol dayon tong kuan katong ilahang birdugo. Pag duol sa ilang birdugo karon, patdol, patya na sa matubangan. 1, 2, tako kay ngatsa. Pagka ikatulo, anang hari ayo sa. Karon pwede ka mo pili. Musunod ka sa akong sulti, dawaton nimo akong offer o magpabiling kang Hudiyo. Magpabilin kong Hudiyo, mahal nga hari. Nabuhi kong Hudiyo, mamatay kong Hudiyo. Mao ba? Pag dat-o na gid unta, gi-stop. Bangon diha, bangon. Siya nga nakapasar ka sa ako ang pagsulay. Ano man, gisulayan lang niya ba kung unsa gyud kadako ang iyang pagtuo sa iyang pagka-Hudiyo. Ano man, dili ko gusto, gisulayan ta ka kay dili ko gusto nga dunay tao nga walay baruganan nga makapuyo diri sa kong gingharian. So, tungod sa imong nahimo, ihatag nako ang tanang privileges o ihatag pagyud nako ang 100% nga katungod nimo nga moalagad ka sa imong mga gagawon dinhi sulod sa akong gingharian. Og ikaw lang Hudiyo nga akong gitugutan ana. So, iting lipaya sa tigulang. So, naingon ang mahal nga hari, I remember thinking myself, nakahinumdum daw siya sa una ba sa iyang amahan pa, nga naa daw Hudiyo, nga iyang nakaila, nga buhaton ang tanan para lang makadawat og reward. Di ba kita? Nganong unsa may tuyo nato nganong naata diri. Ngano man ang tao nagdagan ra man gud between punishment and reward. Salamat naman, himutang nga na ba? Inaantay mo rin sa... Sa karon nga hunahuna nato. Pero sa unang hunahuna nato, ang atong pag-alagad is naka-base na permanente sa reward. Salvation, incorporate sa tumutong ba na maluwas ka, tinagi sa katong Yashua. O, kung kasabot, kapamagday ka sa dugay, pamagday ko ba? Dugay kasabot, anak-anak ko. Kung nagbilita ka kung magkana sa nadugay siya, kaya ang time niya ay nada siya. Nasa kanya-kanya nga panahon. So, iyang gihunahuna nga, katong tawhan na itong Hudiyo is nabuhi sa iyang reward.
So, for ourselves, ningon ang Rebbe nga nagsulti ani. These Jews are thinking of giving everything. Kaning tao nga pareha aning istorya sa Mahal nga Hari. Nga katong iyang patyon. Nga dunay katawhan sa mga gahom nga kaya niya ihatag ang tanan without return. So, mao to'y istorya sa Hari. Nga, ang istorya sa akong amahan nga ang Jew nabuhi tungod sa reward. Pero dili dito siya tinuod. Tungod kay ang Hudiyo is andam na siya magpakamatay. Andam niya ihatag ang iyang tanan ngadto sa magahom bisag wala reward. So ingon ana daw unta ta siya, being a believer of Hashem. So being a believer of Hashem, nag-alagad ta tungod kay dili tungod sa reward. Nag-alagad ta tungod kay ang makagagahom is mo nagbuhat nato and it is our duty to worship Him. Mao ni tibuok nga kisulti sa Ecclesiastes ba nga nag-ingon nga ang tibuok ang tanang butang gikahatag na ug ang katungod sa tao is ang pag-alagad lang, pagtuman lang sa balaod sa mga gahom. Sige lang tagtuman bisag wala ta kadawat og reward. Bisa napuno na ta sa kalisod, napuno na ta sa pagsulay, alagad ra gid ta perminti. So, makigsama daw taning kaning gitawag og law of Al-Qaeda nga unta ihalad nato ang atong everything kang Hashem without sa paghunahuna sa reward o ma-aware ka sa reward. Abraham knew the voice of Hashem. He heard it, he had purified himself and devoted all his life for searching for embodying the truth. Aron lang makita ang tinuod. But today we have the word and will of Hashem in the Torah. Naa tatanan si Abraham nangita pa gani. Wa pa gani siya naghago siya pangita sa magam. Wa pa gid siya nagapas og reward. Karon sa atong panahon na atanan, unya nagapas pag itag reward. So niingon ang essence sa Torah sa bayira karong panahon na nga unta ang atong pag-alagad mapareha kang Abraham. Nga mag-alagad ta sa makagagahom nga dili ta maghunahuna og ganti nga mahayahay ta tungod sa atong pag-alagad. Tungod kay sa tinuod lang ang pag-alagad diha sa Torah is ang ganti ana niya naa sa lamang. Sa world to come. Ngano man ang kalibutan is dili siya worthy nga hatagan sa reward ni Hashem. Tungod kay ang kinabuhi sa tao mabura. So this was the essence of Abraham's faith and the inheritance that he gave to all the Jewish people. Mao ni ang iyang gipamana sa katawhan sa Israel. Now you worship Hashem without thinking that there is reward. Mao na gitawag sa Hebrew og meserus nefesh, self-sacrifice. Ngano man ang pag-alagad is self-sacrifice. Dili kay para mayahay. Mag-alagad dili aron mayahay. Kun dili ang pag-alagad is a self-sacrifice. To carry out the Creator's plan, namely to make this world perfect with the coming of Moshiach. So, kita dako kay tagamit para makatabang ta sa gitawag og perfection of the earth. Ngano man, hantod nga dili ta makakabot sa pagkaiyan ni Hashem, dili gid ma-perfect ang world. So dili lang ang Diyo mo dunay buluhaton para ma-perfect ang world, kundi ang whole humanity is dunay gitawag og buluhaton diha sa pagka-perfect sa world. So kita tanan magtinabangay, dili lang ingon nga usa ka community, kundi ingon nga usa ka lawas. Ingon nga dili lang ingon nga community kauban sa pagtuo, dili isipon na nato nga parenti ta tanan. O ang bation sa isa, bation na siya sa tanan. Yes. Kung madukdukan ang wala, kisa may mutabang ang tuo. So ang sakit sa isa, dapat kasakit na siya sa tanan.
Mao gani nagbuhatag mga moves para sa anang mga mortuary kay para ang kasakit sa usa ka tawo mahimo ng kasakit sa tanan. So auhag dai nako ang mga kaubanan, Ang mantian na. dili na siya monthly, kada patay lang. Gamayan lang siya. Oh. In kaso na magkulikad ka usa, para hindi ito na itabangan ang makatabang ka. Oh, yes. So, pag man po na Kulik na pod, no. Ana siya. Or yung gamayan. Oh. So ingon ana siya. So bisan sa ato ang gamay nga paagi kay pobre man ta, gamay ginagmay ra man gid na siya nga paagi. At least makatabang ta. So makatabang kita sa ato isip kita nga numan. Walay mutabang sa wala kung madukdukan. Ang mutabang ana isang tong kamutrasan. So kita ra gyud po'y mutabang sa atong kagalingon, sama nga kita ra pod gyud mutabang sa atong isip ka tawo. So auhag day ko sa tanan, doon na tayo namatay nga kaigsuunan, napadalhan na nato igsuon ni ginikanan ni Ida basa. Nunoy basa. Sambuanga yang ugangan. Atong sang simana pa. Adili ang imong apilan is kanang karon na pud sunod. So kinsa tong wala pa na member, pa-member na mo, contact May or contact sa Kuha for details ng May. Kang May mo magpadala og kwarta, dahil katupong sa member na mag-contribute na punta, just in case nga doon na po yung mahitabo, at least makatunol na punta sa atong tabang. Ana ba na continuous mo na pagalitan ng tangkad sa konti. Ay na kuan ay nagdapatan mo kay namatan sinapay man mo. So kaso ko butang mo ko another 200 lang, 200. para for emergency na po Oh. tabang ka. Oh, yan na lang siya. At 200 ra. 200. Oh. So, mga kaigsunan, ginhangyo muna ko nga magpadala gyud mo as early as possible kay daghan kay tagtabanganan. Kung sa kuan pa ni murag harvest time rong tuiga. Harvest time. Dili lang unta. Kanang namatay kung hindi ka na kung na hospital. Oh, actually ang hospitalization sis gawna na nako ana. Pero gusto na ko nga lig-unon sa ang kanang gitawag og mortuary. Once malig-un mangita na po kog paagi nga maka-start na punta sa gitawag hospitalization. Ug unsay paagi mangutana ko mga expert bahin ana. Oh. So, okay naman ang project na nag-project for hospitalization. Mo nag-ibuhat sa akong papa sa ilang pagka-president sa kanang barangay. So mangita kong mga expert ana nga giunsa na nila labi na sa mga cooperative. Giunsa nila ang kanang hospitalization para magamit nato na siya nga kahibalo dinhi sulod sa ato. Kung kinsay dunay mga kahibalo bahin ana, welcome sa gaayo mo hatag og mga suggestion. Istoryahe lang ko or email ko. Naa. Oh, mo gani gusto na ko nga establish gyud ng mortuary o hospitalization diri pero pagkakaron gusto na ko iuna ang mortuary. Then after aning mortuary once nga stable na siya, then ang hospitalization na po atong pangitaag pagi nga makuan. So katong dili kaabot aning mga panahon na mo nagiingon nga sorry pagkakaron pero at least katong sa umaabot nga generation mamana ni nila nga paagi. Oh. So dili lang ta magtabang sa ubang tao kundi magtabang lang pud ta sa atong mga kaigsuonan. So dinhi lang ko og happy 7th day. Shalom. Marapasyan.